tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Panibagong alon ng matinding tensyon at karahasan ang muling lumiyab sa gitnang silangan ngayong 2026 na mabilis na nagiging isa sa pinakamalaking krisis sa heopolitika at pandaigdigang ekonomiya. Ang sunod-sunod na mga pag-atake sa dagat ng grupong Houthi sa kipot ng Bab al-Mandeb, kasabay ng lumalalang kawalan ng katiyakan sa kipot ng Hormuz, ay direktang nagbabanta sa katatagan ng pandaigdigang supply ng langis at mga batayang bilihin. Ang kasalukuyang mga kaganapan ay nagpapatunay din sa tuluyang pagguho ng dipormal na tigil putukan noong taong 2022 matapos ang mga naganap na pag-atake mula sa himpapawid sa Sana International Airport. Dahil sa pagkabigo ng mga diplomatikong hakbang, ang mga mekanismong ginagamit upang pigilan ang paglala ng labanan ay tuluyan ng nasira at nag-iwan ng malalim na puwang sa seguridad. Ang pagkawala ng kasunduang ito ang nagbigay daan upang muling sumiklab ang armadong tunggalian sa dagat at sa hangin. Sa bawat araw na lumilipas ng walang malinaw na resolusyon, lalong tumitindi ang panganib na ang krisis na ito ay magdulot ng mas malawak na pinsala sa buong mundo. Ang epekto ng krisis na ito ay hindi nagtatapos sa mga hangganan ng gitnang silangan sapagkat ang mga rutang ito ang nagsisilbing pangunahing arterya ng kalakalan sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng pagkaantala sa pandaigdigang kadena ng supply, ang mga singil sa kargamento at mga premium sa seguro sa paglalayag ay mabilis na tumataas at ipinapasa sa mga mamimili. Ang mga bansang umaasa sa inaangkat na langis tulad ng Pilipinas, ang pinakamabilis na nakararamdam ng ganitong uri ng pagyanig na dulot ng heopolitika sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at pang-araw-araw na bilihin. Noong Agosto 11, 2026, naitala ang kauna-unahang nakamamatay na insidente sa dagat sa komersyal na paglalayag sa rehiyon simula noong huling bahagi ng Pebrero. Ang Tihama, isang barkong pangkargamento na nakarehistro sa Tanzania na pagmamay-ari ng mga kumpanya mula sa Egypt at Yemen, ay naging target ng isang pag-atake gamit ang balistikong misil ng mga Houthi habang ito ay naglalayag mula Almokha papuntang Djibouti. Ang barko ay nagdadala lamang ng mga batayang supply ng pagkain nang ito ay atakihin sa zonang pandagat malapit sa Perim Island. Ang insidenteng ito ay muling nagpaalala sa buong mundo na kahit ang mga sibil na barkong nagdadala ng mahalagang kagamitan ay hindi naligtas sa lumalalang labanan sa dagat. Ang pagsabog na dulot ng ballistic missile ay agad na nagdulot ng malaking pinsala sa mismong kuberta ng barko at nagmula ng mabilis na pagkumalat ng apoy. 6 na katao ang kumpirmadong patay habang 10 naman ang nasugatan sa gitna ng matinding kaguluhan at usok na bumalot sa sasakyang pandagat. Sa mga unang nasawi sa sunog sa mismong kuberta, 3 sa kanila ay mamamayang Pakistani habang isa ang mamamayang Indonesia na kasama sa mga tripulante ng Tihama. Ang pagkawala ng buhay ng mga dayuhang manggagawa sa dagat ay nagpakita ng malaking panganib na kinakaharap ng mga marino na nagtatrabaho lamang upang maghatid ng mga kargamento sa iba't ibang dako ng daigdig. Ngunit ang mas nagdulot ng malaking gulat at pambabatikos sa pangkalahatang komunidad ng seguridad sa karagatan ay ang ginamit na taktika ng mga umatake na tinatawag na sunod-sunod na dobleng pag-atake. Matapos tumama ang unang missile at magsimula ang sunog, agad na nagkasa ng operasyong paghahanap at pagsagip ang Yemeni Coast Guard at ang National Resistance Forces upang iligtas ang mga natitirang tripulante. Habang isinasagawa ng mga tagasagip ang mabilis na paglikas sa mga nasugatang marino, nagpakawala ang mga Houthi ng pangalawang ballistic missile na direktang tumama sa mismong lugar ng pagsagip. Ang ikalawang pag-atake na ito ay nagbunga ng pagkasawi ng 2 pang tauhan mula sa Yemeni Coast Guard at ikalawang brigadang pandagat habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Dahil sa dalawang magkasunod na pagtambang na ito, 11 dayuhang marino mula sa Pakistan at Indonesia ang pinalad na makaligtas ngunit nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala sa katawan at trauma. Agad na binatikos ng kagawaran ng transportasyon ng Yemen ang brutal na aksyong ito at tahasang tinawag ang insidente bilang isang krimeng terorista at tahasang paglabag sa mga pandaigdigang batas hinggil sa kaligtasan sa paglalayag. Sa kabilang banda, inako naman ng medyang kontrolado ng Houthi ang pananagutan sa pag-atake at naglabas ng pahayag na ang barko raw ay nagdadala ng mga kagamitang militar para sa Saudi Arabia. Ang magkasungat na pahayag na ito ay lalong nagpalabo sa tunay na sitwasyon habang nananatiling nagluluksa ang mga pamilya ng mga nasawing tripulante at mga tumugon sa emerhensiya.
Ang naganap na mamatay taong pag-atake sa kipot ng Bab al-Mandeb ay hindi isang hiwalay na kaganapan kundi direktang bunga ng tuluyang pagkasira ng mga balangkas ng diplomasya sa rehiyon. Ang depormal na tigil putukan na nagsimula pa noong Abril 2022 sa pagitan ng Saudi-led coalition ng pamahalaang kinikilala ng pandaigdigang komunidad ng Yemen at ng mga Houthi ay tuluyan ng naglaho. Ang muling paglitaw ng bukas na labanan ay nagsimula matapos ang isang matinding insidenteng militar noong Hulyo 30, 2026. Ang insidenteng ito ang nagmarka sa formal na pagtatapos ng ilang taong pilit na pinanatiling pagpapahupa ng tensyon sa pagitan ng mga naglalabang panig. Noong araw na iyon ng Hulyo 13, nagpakawala ng 5 pag-atake ng mga misil ang mga puwersa ng koalisyon laban sa mismong runway ng Sana International Airport. Ang pangunahing layunin ng nasabing pag-atake mula sa himpapawid ay upang pigilan ang paglapag ng isang sasakyang panghimpapawid ng Iran mula sa Mahan Air na nagdadala sa delegasyon ng Houthi pabalik galing sa Iran. Ang marahas na hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pagkasira sa infrastruktura ng paliparan at agad na nagpaalab sa galit ng mga leader ng Houthi. Dahil sa pag-atake sa runway, ang paliparan na nagpapatakbo ng mga limitadong humanitarian at diplomatikong flight ay napilitang huminto sa operasyon. Agad na inakusahan ng pamahalaang kinikilala ng pandaigdigang komunidad ng Yemen ang bansang Iran ng tahasang paglabag sa soberanya ng Yemen dahil sa pagpapadala ng mga eroplano ng walang sapat na koordinasyon. Bilang ganti sa ginawang pag-atake sa paliparan ng Sanaa, nagpakawala ang mga Houthi ng serye ng mga ballistic missile at mga pag-atake ng drone na nag-target sa Abha International Airport sa Saudi Arabia. Kasabay nito, formal na idineklara ng grupo ang tuluyang pagtatapos ng panahon ng pagpapahupa ng tensyon at ang muling pagbabalik ng buong lakas ng kanilang mga operasyong militar. Ang palitan na ito ng mga pag-atake gamit ang misil at drone ay tuluyang nagwasak sa anumang natitirang tiwala sa pagitan ng magkabilang panig. Ang aksyong ito ay formal na nagpalubog sa UN-backed mapa ng daan tungo sa kapayapaan na inihain noong Disyembre 2023 na sana ay magiging susi sa permanenteng kapayapaan sa Yemen. Dahil sa tuluyang pagbagsak ng mga pampulitikang negosasyon, muling ginamit ng mga Houthi ang pagharang sa mga rutang pandagat at pag-atake sa mga barko bilang kanilang pangunahing panulukang pampuwersa sa geopolitika. Ang kawalan ng epektibong diplomatikong saluran ay nag-iwan sa pandaigdigang komunidad ng napakalimitadong opsyon upang pigilan ang mga pag-atake sa dagat. Ang bawat pagkabigo sa hapag ng negosasyon ay direktang nagsasalin sa mas maraming missile at drone na pinapakawalan sa mga kritikal na daanan ng barko. Dahil sa patuloy na banta sa mga mahahalagang kipot sa paglalayag, ang pandaigdigang merkado ng enerhiya ay muling yanig ng isang malaking bigla ang pagkagambala sa supply. Ang presyo ng mga kontrata sa hinaharap ng krudong Brent para sa paghahatid sa Oktubre ay mabilis na umakyat sa 29.61 kada bariles na nagpapakita ng humigit kumulang 24% pagtaas mula noong huling bahagi ng Pebrero. Ang ganitong mabilis na pagtaas ng presyo ay nagpapakita ng matinding pangamba ng mga mamumuhunan sa mga posibleng pagkaantala sa daloy ng langis mula sa gitnang silangan. Dahil sa patuloy na mga panganib na geopolitikal, ang bawat balita ng pag-atake sa dagat ay agad na nagdudulot ng panibagong pagtaas sa presyo ng krudo. Ayon sa opisyal na pagtataya ng US Energy Information Administration o EIA, ang karaniwang presyo ng krudong Brent sa buong taon ng 2026 ay inaasahang mananatili sa 77 kada bariles. Idinagdag pa ng ahensya na dahil sa patuloy na mga pagkaantala sa lohistika at banta ng giyera, ang produksyon at daloy ng petrolyo sa gitnang silangan ay hindi inaasahang makakabalik sa normal na kalagayan hanggang sa maagang bahagi ng taong 2027. Ang matagalang panahong ito ng mataas sa presyo ng langis ay nagbabantang magpalala sa inflasyon sa maraming bansa na lubos na umaasa sa pag-aangkat ng petrolyo. Samantala, ang sitwasyon sa kipot ng Hormuz ay nagpakita rin ng matinding pagbagsak sa dami ng mga komersyal na sasakyang pandagat na naglalayag dito araw-araw. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, ang kipot ng Hormuz ay dinadaanan ng 20 hanggang 21 milyong bariles ng langis kada araw na kumakatawan sa halos 20% ng kabuuang pandaigdigang konsumo na may karaniwang 130 biyahe ng barko araw-araw. Ngunit dahil sa tumitinding banta ng labanan at takot ng mga kumpanya sa posibleng pagsabog o pag-atake, may mga araw na ang naitatalang pumapasa sa strait ay bumabagsak sa 10 barko na lamang. Ang marahas na pagbaba ng trapiko sa dagat ay nagpapatunay kung gaano katindi ang epekto ng banta ng giyera sa operasyon ng pandaigdigang kalakalan.
Upang maiwasan ang panganib na dulot ng pagdaan sa Red Sea at Bab al-Mandeb, maraming kumpanya ng komersyal na paglalayag ang nagdesisyon na gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang mga ruta. Sa pilitan nilang iniikot ang kanilang mga barko sa paligid ng timog bahagi ng Africa sa pamamagitan ng Cape of Good Hope. Ang ganitong uri ng paglihis ng ruta ay nagdaragdag ng 10 hanggang 14 na araw sa kabuuang oras ng biyahe ng mga kargamento patungong Europa at iba pang bahagi ng mundo. Bukod sa mas mahabang panahon ng paglalayag, ang pambihirang pagbabagong ito ay nagpataas sa singil sa kargamento at mga premium sa sigurong pandagat para sa panganib ng digmaan ng higit 3 hanggang 500% na nagpabigat sa gastos ng mga kumpanya. Sa gitna ng krisis na ito, naging paksa ng matinding debate sa mga pamilihang pinansyal at enerhiya ang tunay na dami ng langis na nakalabas sa kipot ng Hormuz dahil sa magkasungat na datos mula sa mga opisyal ng gobyerno at mga independenteng kumpanya sa pagsubaybay. Sa isang opisyal na pahayag, inihayag ni kalihim ng enerhiya ng Estados Unidos Chris Wright na ang 7 araw na karaniwang daloy ng langis na lumalabas sa strait ay tumaas at umabot sa halos 9 milyong bariles kada araw at aabot sa 15 milyong bariles kada araw kasama ang mga alternatibong linyang tubo. Ayon sa kaniya, ang ganitong antas ng daloy ay naisakatuparan sa tulong ng proteksyon ng US Navy at ng kanilang mga kaalyado sa rehiyon ng Gulpo na patuloy na nagbibigay ng seguridad sa mga naglalayag na tankers. Gayunpaman, ang pahayag na ito ng gobyerno ng Estados Unidos ay mabilis na kinontra ng mga independenteng plataporma sa pagsubaybay ng tanker ng langis tulad ng Commodity Context, Kepler at Eurasia Group. Batay sa mga datos at pagsusuri ng mga independenteng kumpanya na ito, ang tunay na karaniwang gumagalaw na bilang ng langis na nakalabas sa strait noong nakaraang linggo ay tumatakbo lamang sa pagitan ng 5 hanggang 7 milyong bariles kada araw. Ang malaking pagkakaiba na ito na umabot sa ilang milyong bariles kada araw ay nagdulot ng pagkalito sa mga mamumuhunan at nagpalabas ng mga tanong kung alin sa dalawang pahayag ang mas tumpak na naglalarawan sa totoong sitwasyon sa dagat. May ilang mahahalagang teknikal at pampulitikang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong malaking diskrepansya sa mga datos ng magkabilang panig. Una na rito ang tinatawag na automatikong sistema ng pagkakakilanlan o AI's pagpatay o pagtatago ng signal ng transponder kung saan marami sa mga tanker ng langis ang nagpapatay ng kanilang mga signal sa pagsubaybay upang maging tinatawag na dark fleet o mga barkong hindi nagpapakita ng signal. Ginagawa ito ng mga kapitan ng barko upang maiwasan ang pagiging target ng mga missile at drone ng mga Houthi habang tumatawid sa mga peligrosong lugar. Dahil ang mga independenteng kumpanya sa pagsubaybay ay lubos na nakadepende sa pampublikong mga signal ng AIs at komersyal na larawang satellite, hindi nila naisasama sa kanilang bilang ang mga barkong nagpatay ng kanilang mga transmitter, samantalang ang US militar ay may access sa lihim na impormasyong paniktik at sarili nilang mga tala ng eskortang pandagat. Pangalawa, ang saklaw ng pagsukat na ginamit ng dalawang grupo ay magkaiba sa isa't isa. Sa kalkulasyon ng US Department of Energy, isinasama nila hindi lamang ang hilaw na krudo, kundi pati na rin ang mga pinrosesong produktong petrolyo, pati na ang mga langis na dumaan sa mga alternatibong rutang linyang tubo, tulad ng Saudi East-West linyang tubo at UAE Habshan-Fujairah line. Sa kabilang banda, ang pagsusuri ng commodity context ay nakatuon lamang ng mahigpit sa direktang pagdaan ng krudong langis na pumapasa sa mismong daanan ng tubig. Pangatlo, may pampulitikang layunin ang Estados Unidos na maglabas ng mas mataas na numero upang pakalmahin ang mapanugal na pagpepresyo at maiwasan ang pagkataranta sa merkado, habang ang mga independenteng kumpanya sa pagsubaybay naman ay nagpapatupad ng mas maingat na pagmomodelo ng panganib para sa proteksyon ng kanilang mga mamumuhunan. Naglabas ng seryosong babala ang mga pandaigdigang institusyon tulad ng United Nations Development Program at Asian Development Bank ukol sa matinding epekto ng krisis na ito sa mga umuunlad na bansa. Ang pagtaas ng presyo ng enerhiya ay itinuturing na may pasaning higit na mabigat sa mahihirap sapagkat mas matindi nitong pinapasan ang mga mahihirap na mamamayan kumpara sa mga mayayaman. Sa kaso ng Pilipinas kung saan 98% ng krudong langis ay kinakailangang iangkat mula sa ibang bansa at ang malaking bahagi nito ay nanggagaling sa gitnang silangan, ang epekto ng krisis sa Red Sea at kipot ng Hormuz ay mabilis na mararamdam ng bawat pamilya sa pamamagitan ng 3 pangunahing paraan.
Ang unang channel ay ang tinatawag na implasyong dulot ng enerhiya na direktang pumapalo sa pamasahe at transportasyon sa loob ng bansa. Ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado ay nagtulak sa mga lokal na presyo sa gasolinahan na umabot sa antas na 3 digit na sa ilang lugar ay lumagpas pa sa 140 kada litro. Ang matinding pagtaas na ito sa presyo ng gasolina at diesel ang naging pangunahing dahilan upang ang pangkalahatang inflasyon ng Pilipinas ay mabilis na umakyat mula sa dating 2.4% patungong 7.2%. Ang bawat pagtaas sa presyo ng krudo ay may kasunod na pagtaas sa pamasahe sa jeep, bus at tricycle na direktang binabayaran ng mga ordinaryong manggagawa araw-araw. Ang ikalawang channel na labis na naapektuhan ay ang sektor ng agrikultura at produksyon ng pagkain sa bansa. Dahil sa pagtaas ng presyo ng gatong na ginagamit sa mga makinarya at bangka, pati na rin ang pagmahal ng inaangkat na pataba na gawa mula sa mga produktong nagmumula sa petrolyo, naging mas mahal ang pagtatanim at pag-aani ng mga pangunahing pananim tulad ng palay. Ang dagdag gastos na ito sa produksyon ay mabilis na naisalin sa presyo ng bigas sa mga palengke, kung saan ang lokal na inflation sa bigas ay umabot sa 15.6%. Ang pagtaas ng presyo ng pangunahing pagkain ng mga Pilipino ay lalong nagpalala sa suliranin ng gutom at kakulangan sa nutrisyon sa maraming komunidad. Ang ikatlong channel ay ang direktang pagbaba ng kakayahang bumili ng mga pamilya at ang banta ng pagtaas ng antas ng kahirapan sa kapuluan. Batay sa pagsusuri ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na sinipi sa ulat ng UN, ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino ay maaaring mawalan ng hanggang 16.2% ng kanilang tunay na kakayahang bumili dahil sa inflasyon. Sa kabilang banda, ang mga mayayamang pamilya ay makararanas lamang ng 3.4% pagbaba sa kanilang kakayahang bumili. Dahil sa matinding kawalan ng balanse na ito, itinataya ng mga eksperto na sa pagitan ng 1.3 milyon hanggang 3.5 milyong Pilipino ang nanganganib na maitulak pabalik sa ilalim ng hangganan ng kahirapan kung magpapatuloy ang krisis. Bukod sa inflasyon sa loob ng bansa, may isa pa at napakahalagang dahilan kung bakit napakalaki ng epekto ng krisis sa gitnang silangan sa ekonomiya ng Pilipinas, at ito ay ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers. Sa kasalukuyan, may mahigit 2.5 milyong OFWs ang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa rehiyon ng Gulpo. Ang mga kababayan nating ito ay nagpapadala ng humigit kumulang tapon 15 bilyon kada taon pabalik sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas, na nagsisilbing isa sa mga pangunahing haligi ng pagpasok ng dolyar at paglago ng ekonomiya ng bansa. Anumang malawakang kaguluhan o paglitaw ng gyera sa rehiyong iyon ay nagdudulot ng direktang banta sa kaligtasan ng mga Pilipino at sa daloy ng kanilang mga padalang pera. Ayon sa karagdagang pagsusuri ng Asian Development Bank, kung ang krisis sa gitnang silangan ay magpapatuloy ng higit sa isang taon ng walang malinaw na solusyon, maaari nitong bawasan ang paglago ng GDP ng buong umuunlad Asia ng 1.3 puntos na porsyento. Kasabay nito, maaari ring umakyat ang pangkalahatang inflasyon ng rehiyon ng dagdag na 3.2 puntos na porsyento. Ang mga bilang na ito ay nagpapakita lamang na ang mga hidwaan sa gitnang silangan ay hindi lamang usapin ng giyera at politika, kundi isang usapin ng ekonomiya na may direktang epekto sa kakayahan ng mga pamahalaan sa Asia na magbigay ng maayos na pamumuhay sa kanilang mga mamamayan. Bilang konklusyon, ang alon ng karahasan sa Red Sea at ang pagtatapos ng tigil putukan sa Yemen ay hindi na lamang isang lokalisadong tunggali ang panrehiyon. Ito ay naging malawakang krisis sa seguridad sa karagatan na nagpapataas ng pandaigdigang inflasyon, nagpapabigat sa pandaigdigang kadena ng supply, at direktang pumipinsala sa kakayahang bumili ng mga mamamayan sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Upang tugunan ang matinding epekto ng krisis na ito, inirekomenda ng UN at ADB na magpatupad ang mga pamahalaan ng targeted social safety nets para sa mga pinakakaawa-awang sektor. Ang pagbibigay ng direktang gatong at food subsidy sa mga maralitang manggagawa sa transportasyon at mga pamilyang mababa ang kita ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang permanenteng pagbaba ng antas ng pamumuhay ng milyon-milyong pamilya. Kasabay nito, mahalaga rin para sa mga bansang higit na umaangkat kaysa nagluluwas ng langis na magtatag at magpalawak ng kanilang mga estratehikong reserba ng petrolyo upang magkaroon ng sapat na pananggal laban sa mga panandaliang pagkagambala sa supply at biglaang pagtaas ng presyo ng krudo sa kipot ng Hormuz. Para naman sa mga tagapag-ulat at mga profesional sa media,
Napakahalaga na panatilihin ang isang neutral at nakabatay sa katotohanan na pagbalita sa gitna ng mga magkabilang pahayag ng mga gobyerno at mga independenteng kumpanya sa pagsubaybay sa pamamagitan ng pagtatapat ng mga opisyal na pahayag laban sa mga beripikadong independenteng datos sa pagsubaybay. Maiiwasan ang sensasyonalismo habang naipapaliwanag ng maayos ang tunay na epekto sa ekonomiya nito sa buhay ng mga mamamayan. Ang tamang impormasyon ay mahalaga upang matulungan ang publiko at mga gumagawa ng patakaran na gumawa ng mga tamang desisyon sa gitna ng matinding pagsubok na ito. Kung gusto ninyong manatiling may pinakabagong impormasyon sa mga pinakabagong balita at malalimang pagsusuri sa mga kaganapan sa buong mundo, huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa ating channel.